Parang hindi na pagtagal ito ni Makila. Catching himself off balance at times. Oh, bumagsak yun. Ang referee Tomaldan has no. That's the second time he's gone down. Ano, bibilangan ba siya? Yes, that is a knockdown. Ang alias explosive ng Quezon City, yan ang ating pag-uusapan mga boss. Kung handa ka na, let's go at simulan na natin. Si Noli James, the Explosive Makilan, ay isang boksingero mula sa Quezon City, Metro Manila na nagpapakita ng talento at lakas sa bantamweight division. Kilala siya sa kanyang orthodox stance at sa kanyang kakayahang mag-knockout ng kalaban. Nagsimula si Noli James Makilan bilang isang professional na boksingero noong ang unang ni Mayo 2021. Mula noon, nakakagawa na siya ng mahusay na record na may mga panalo sa pamamagitan ng knockout. Lumaban siya sa iba't ibang boksingero at patuloy na nagpapataas ng kanyang rango sa bantamweight division. Nakilala siya sa pagharap sa mga matitinding kalaban, kabilang na ang kapwa Pilipinong boksingero. Isa sa pinakamalaking tagumpay niya ay nang makuha niya ang WBC Asia Continental Bantamweight title. Matapos ang mga winning streaks ng ating bida, hinarap nito ang kapwa Pinoy undefeated na si Damel Maamo na naganap noong ika-11 ng Nobyembre 2023 sa Bernardo Park Covered Court, Quezon City. Ito ay bahagi ng serye ng Manny Pacquiao Presents. Blow by blow at naging mahalagang laban para kay Makilan. Natalo po siya on a decision in 4 rounds. And since then, he has won 7 in a row. Nanalo si Noli James Makilan via technical knockout TKO sa ika-4 na round. Ang panalo niyang ito ang nagbigay sa kanya ng Philippine Boxing Federation PBF Super Flyweight title. This is also his second blow-by-blow appearance. Taga Misamis Oriental po siya. He turned pro in 2019. Hindi po siya lumaban ng 2021. And Sa unang round, ipinakita ni Makilan ang kanyang reach advantage gamit ang kanyang kaliwang jab para panatilihin ang layo mula kay Maamo. Nagpalitan sila ng mga suntok and sa simula pa lang, makikita na ang tensyon sa pagitan ng dalawang boksingero. Makilan in the black trunks. Sa ika-4 na round, nasikwat ni Makilan ang pagkakataon at nagpaulan ng mga malalakas na suntok kay Maamo na nagresulta sa paghinto ng laban ng referee. Ang panalong ito ay nagpakita ng lakas at kakayahan ni Makilan na tapusin ang laban sa pamamagitan ng knockout. Ang laban na ito ay isang malaking hakbang sa boxing career ni Makilan. Ang panalo at pagkuha ng PBF Super Flyweight title ay nagpataas ng kanyang rango at kredibilidad bilang isang boksingero sa Pilipinas. Ito rin ang nagtulak sa kanya patungo sa mas malalaking laban, kabilang na ang kanyang matagumpay na pagkuha ng WBC Asia Continental Bantamweight title. Ang laban na ito ay isang patunay sa explosive na estilo ni Noli James Makilan, kung saan nagawa niyang maibaba ang isang matinding kalaban tulad ni Damel Maamo. Matapos niyang makuha ang PBF title, muling nagpakitang gilas ang pambato ng Quezon City na harapin niya ang knockout artist Pinoy prospect na si Benny Cañete na isa sa mga mahalagang laban sa boxing career ng ating bida. Naganap ito noong the 24th of March 2024 sa Okada Manila Hotel and Casino sa Parañaque City. Ang laban ay ginanap para sa bakanteng WBC Asia Continental Bantamweight title. Nanalo si Noli James Makilan via knockout KO sa ika-7 round. Sa panalong ito, opisyal na nakuha ni Makilan ang WBC Asia Continental Bantamweight title. Sa simula pa lang ng laban, ipinakita ni Makilan ang kanyang kahusayan at taktikal na diskarte. Noli James Makilan connecting with a big shot. And now both fighters are detonating and exploding. Ginamit niya ang kanyang superior athleticism at malalakas na suntok para panatilihin si Cañete sa defensive. Maaga pa tayo rito. We're only in round number 2. Bagamat matapang na lumaban si Cañete at nagpakita ng tibay, si Makilan ang patuloy na nagdidikta ng laban. Unti-unti, napagod at naubusan ng lakas si Cañete dahil sa walang tigil na atake mula kay Makilan.
Sa pagpasok ng ika-7 round, sinamantala ni Maquillan ang pagkakataon. Nagpakawala siya ng isang malakas at sunod-sunod na mga suntok na tumama ng husto kay Cañete. Pabagsak kay Cañete na nagresulta sa paghinto ni laban ng referee. Ang laban na ito ay hindi lang basta isang panalo para kay Nolly James Maquillan. Ito ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkilala sa buong mundo ng boxing. Ang WBC Asia Continental title ay isang prestihiyosong titulo na nagpapatunay ng kanyang kakayahan na maging isa sa mga nangungunang boksingero sa Asia sa bantamweight division. Ang tagumpay na ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya sa mas malalaking laban at oportunidad. Makalipas ang 3 buwan ng parehong taon, nakatakdang depensahan ng ating bida ang kanyang titulo sa kauna-unahang pagkakataon laban kay Jason Falorin na noon ay may 8 wins, 1 loss at lahat ng panalo ay sa pamamagitan ng knockout. Naganap ito noong the 8th of June 2024 sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Sa simula ng laban, nagpakita ng mas agresibong diskarte si Falorin na nagmula sa Davao City. Pinilit niya si Maquillan na dumikit sa mga lubid at nagpakawala ng mga kombinasyon ng suntok sa ulo at katawan. Maraming rounds ang nagdaan na nagpakita ng tibay at lakas ang dalawang boksingero. Round 5, sa round na ito, nakakakuha si Maquillan ng momentum. Nagawa niyang pabagsakin si Falorin gamit ang isang klasiko at malakas na combination ng jab straight na nagpakita ng kanyang kahanga-hangang lakas. Bumangon si Falorin, ngunit malinaw na apektado na siya sa lakas ng suntok. Nagpatuloy si Maquillan sa pag-atake at sa ika-10 round, napabagsak niya muli si Falorin sa pamamagitan ng isang perpektong timed na left hook. Sa kabila nito, nagpakita pa rin ng matinding tapang si Falorin at nakabangon muli. Sa ika-11 round, kitang-kita na ang pagkapagod at pinsala ni Falorin. Napilitan ang isang cornerman ni Falorin na umakyat sa ring at manawagan na itigil na ang laban. Tinanggap ito ng referee na si Gerald Tumeldan at idineklara ang panalo ni Maquillan sa pamamagitan ng technical knockout TKO. Sa laban na ito, matagumpay na naipagtanggol ni Nolly James Maquillan ang kanyang WBC Asia Continental Bantamweight belt. Ang laban na ito ay nagpatunay sa kanyang tibay, lakas at kakayahang manalo laban sa isang matapang at malakas na kalaban na tulad ni Jason Falorin. Ang pinaka-controversy at matinding pandadaya na nangyari sa buong karera ng ating bida laban kay Salmin Qasim naganap noong the 5th of October 2024 sa City Center Hall, Dar es Salaam, Tanzania. Pambano lake la kwanza lilikuwa tarehe 1 mwezi wa 5 2021. Hili hapa ni pambano lake la kwanza. Ang laban ay ginanap sa hometown ni Salmin Qasim sa Tanzania na isang undefeated na boksingero bago ang laban. Sa isang insidente, tinamaan si Maquillan ng isang low blow na suntok at nag-signal siya sa kanyang kalaban na itaas ang suntok. Habang abala siya sa pag-signal, sinamantala ni Qasim ang pagkakataon at nagpaulan ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Bunga nito, bumagsak si Maquillan. Nang bumagsak si Maquillan, mabilis na binilangan siya ng referee. Bagamat nakabangon pa siya at ipinapakita niyang kaya pa niyang ipagpatuloy ang laban, nagpa siya ang referee na itigil na ang laban at ibigay ang panalo kay Qasim via technical knockout. Ang desisyon ng referee ay hindi nagustuhan ng maraming boxing fans, kabilang na ang ilang mga Tanzanian. Dahil sa controversial na paghinto, idineklara ng Tanzanian Boxing Commission na no contest ang laban. Ang laban na ito ay isang pait na karanasan para kay Maquillan, lalo na't ito ang kanyang unang laban sa labas ng Pilipinas.
Nagpakita ito ng mga hamon na kinakaharap ng mga boksingero kapag lumalaban sila sa teritoryo ng kalaban, kung saan ang referee at mga hurado ay maaring pabor sa home fighter. Noong Hunyo 22, 2025, hinarap nito si Jello Bacalso sa Elorde Davao Gym sa Davao City. Ang laban na ito ay para sa PBF Bantamweight Championship. Nanalo si Noli James Maquillan via technical knockout TKO sa ika-2 round. Sa panalo na ito, matagumpay na naidepensa ni Maquillan ang kanyang PBF Bantamweight Championship. Sa maikling laban, ipinakita ni Maquillan ang kanyang husay at lakas. Mula pa lang sa simula, nagpakawala siya ng mga mabibigat na suntok na nagpahirap kay Bacalso. Dahil sa agresibong pag-atake ni Maquillan, hindi na kinaya ni Bacalso ang mga suntok at napilitan ang referee na itigil ang laban sa ika-2 round. Sa panalo na ito, tumaas ang boxing record ni Maquillan sa 11 panalo, 11 knockout, 1 draw. Ang panalo ni Maquillan laban kay Bacalso ay nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamahuhusay na boksingero sa bantamweight division sa Pilipinas. Nagbigay ito sa kanya ng momentum para sa mga susunod na laban sa kanyang boxing career. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Muli, salamat sa laging pagtangkilik. God bless at mag-iingat ang lahat.